So, heto na mga kawan, stories as we all know dahil nga sa ganda ng nilalaro this season ni Buddy Hield, averaging 22 points per game with 4 assists and 3 rebounds, hindi na nakapagtataka bakit nakapasok ang kanyang pangalan sa MVP rankings ng ESPN. Tara't pag-usapan natin yan at tarakain ng naging laro ng Los Angeles Lakers at Detroit Pistons ngayong araw na ito. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Aminado nga po mga kawan stories ang ilang mga NBA analysts na mas lumakas nga po ngayon ang Golden State Warriors kumpara last season dahil kita nga po na hindi sila masyadong umaasa kay Stephen Curry para manalo at isa sa mga rason ng kanilang pag-improve ay ang 6th man na si Buddy Hield na nag-average ngayon ng kanyang career high. Dahil nga sa nakakamangha nitong performance, pasok nga po siya bilang top 8 sa kalalabas pa lang ngayon na MVP rankings. Natalo pa nga po niya ang kanyang superstar teammate dito na si Stephen Curry. At kung sakaling masustain nito ang kanyang average at magsunod-sunod pa ang panalo, hindi malabo na umakyat pa siya sa rankings na ito. Pero ayon sa isang analyst, malabo nga pong makapag-compete siya sa MVP race. Mas mataas pa nga po ang kanyang tsansa na manalo ng 6th man of the year o kung hindi naman most improved player sa ganda ng kanyang performance off the bench kumpara sa mga nagdaang taon sa kanyang dating kupunan. Samantala, bago pa man mag-umpisa ang laro ng Los Angeles Lakers sa Detroit Pistons, marami nga po ang umasa na magiging easy win ito para sa Lakers, lalo pat sila ang isa sa pinakamalakas na team habang ang Pistons naman ay tinuturing na pinakamahina. Ngunit sa hindi inaasahan, upset ang nangyari. 115-103 na siyang nagpabagsak sa kanilang record bilang panlima. 4 wins, 3 losses. Sa simula pa lamang nga po ng laro, sobrang lamyana ng effort ng lahat ng mga player ng Lakers kaya sila natambakan. Kaya sa pagtatapos, hindi nga po napigilan pa ni Coach JJ Redick na mapamura sa post-game interview dahil napansin niya hindi agad agresibo ang kanyang mga players. Kaya kailangan nga po nila ngayong magkaroon ng pride sa depensa at rebounding dahil masyado nga sila ditong denomina ng Pistons. Point out rin naman nga nito ang dalawang napakalaking problema. Siyempre, ito ang pagkakaroon ng napakahinang bench sa pagkakakuha lamang nina 10 points Dalton Kineckian at Jackson Hayes combined at ang problema pa rin sa shooting since hanggang ngayon wala pa rin silang player na mapagkakatiwalaan sa Rainbow Country.